Bata pa lamang si Troy, ay pansin na niyang katulong ang trato ng mga kapatid ng nanay niya dito. Halos lahat ay sinusunod ng nanay niya kapag nag-uutos ang mga ito. Nay, huwag na po tayo pumunta kay na tita at tito. Naku anak, hindi pwede. Magagalit yung mga yun. Saka, ano namang doon ko kinukuha yung pambaon yung magkakapatid. Sagot naman ni Nena, ang nanay ni Troy. Pero nay, ba't ganun sila sa'yo? Di ba kapatid mo sila? Pero bakit kapag nangangailangan sila, kayo palagi? Kapag tayo naman po yung nangangailangan, wala naman tayong matakbuhan. Anak, bata ka pa eh. Hindi mo pa maiintindihan. Sagot ni Nena. Nay, alam ko po. Pinag-uusapan nga po tayo ng mga kapitbahay. Dahil anak daw po kayo sa labas. Kaya kung maalila kayo ng mga kapatid nyo, ganun-ganun na lang po. Kaya po pala iba yung apelyido nyo sa kanila. Pero Nay, dapat hindi nyo sila hinahayaan na gawin yung gusto nila sa inyo. Anak, huwag kang magpapaniwala sa mga kapitbahay natin. Wala lang silang mapagchismisan kaya ganyan. Nay, kayo lang naman po yung iniisip namin ni Tatang eh. Malayo-layo din ho ang kila tito at tita. Kami na lang po nila Tatang yung magkakasama dito sa Mariveles. Huwag na lang po kayong tumuloy. Pakiusap ni Troy. Anak, pangako. Saglit lang yun. May pinapaasikaso lang naman yung tita mo. Ani Nena. Wala namang nagawa si Troy kung hindi hayaan na lang ang nanay niya. Ang lahat ng mga kapatid ng nanay Nena niya ay tapos ng kolegyo. Kaya magaganda ang buhay ng mga ito kumpara sa kanila na isang kahig, isang tuka lamang. O ayan, mamalengke ka na muna Nena. May listahan na yan. Utang na loob ba? Ayusin mo naman ang pamimili. Hindi yung tatanga-tanga ka. Palibasa hindi ka nakatapos ng pag-aaral eh. Hay nako. Sige na, ayusin mo yan. Tapos, pagdating mo dito, tutuin mo na rin. Uuwi ako ng tanghali. Pati ang anak ko uuwi din. Utos ni Grace, ang panganay na kapatid ni Nena. Sige po ate, ako na pong bahala. Sige, pagkatapos mamalengke, magluto ka na ha. Pagkatapos, magpapamasahe ako mamaya. Maya-maya naman ay dumating ang anak si Grace na si Carlos at inutusan pa si Nena na linisin ang sasakyan niya. Auntie Nena, pakilinis naman yung sasakyan ko ha. Marumi na kasi eh. Gagamitin ko bukas sa office. Utos nito. O sige, mamayang konti. Uunahin ko lang muna tong pamamalengke ko ha. Sagot naman ni Nena. Halos lahat ng gawain ay naasa lamang ng mga ito kay Nena. Nagtiis naman si Nena para sa kakarampot na sahod na ibibigay ng mga ito sa kanya para makatulong sa pagpapaaral ng dalawa niyang anak. Dahil mangingisda lamang ang pinagkakaabalahan ng kanyang asawa. Dumating naman ang araw ng day off ni Nena, kaya't kaagad na napauwi ito sa Mariveles. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, ay mukhang pagod na pagod. O mahal, nariyan ka na pala. Kumain ka na ba? Kumusta ka naman doon? Sunod-sunod na tanong agad ng kanyang asawang si Lito. Okay naman ako mahal. Asan nga pala ang mga bata? Nasa eskwela ang mga bata. Maya-maya lang inaririyan yung mga yun. Ani Lito. Ayun. Nakakapagod pa rin sila ate. Alam mo naman, ayaw nilang kumuha ng ibang kasambahay. Sagot ni Nena. Naku, mayayaman nga sila. Pero hindi ko maintindihan. Bakit ikaw ang ginagawa nilang katulong mahal? Hindi naman porket anak ka sa labas ng mga magulang mo, ay ganun ka nila dapat itrato. Tanong naman ni Lito. Hayaan mo na mahal. Wala naman akong magagawa eh. Hindi na mababago ang tingin nila sa akin. Huwag kang mag-alala. May sahod naman ako kahit papano. Makakatulong pa rin sa panggastos para sa bahay at sa pag-aaral ng mga bata. Basta kung pagod na pagod ka na, tumigil ka na sa pagtatrabaho mo dyan sa pamilya mo.
Astikusuhin mo na lamang ang mga anak natin dito. Suwestyon ni Lito. Oo, mahal. Konting tiis na lang. Sagot naman ni Nena. Ma! Andyan na po pala kayo. Namiss po namin kayo ni Kyla. Ani Troy, sabay yakap sa kanyang nanay. Naku mga anak, namiss ko rin kayo. Lalong-lalo ka na. Marami akong biniling pasalubong para sa inyong dalawa. Halina kayo, dali! Tawag ni Nena sa mga anak. Binilhan niya ng mga pagkain, bagong damit, at ibang gamit sa eskwela ang mga anak niya. Naku, Nay, maraming salamat po sa uwi mo. May bago na akong uniforme na magagamit sa pagpasok. Kasi ang sambit ni Troy. Ano ka ba anak? Wala yan. Basta't para sa inyong magkapatid. Kahit mapagod ako, walang problema. Ani niya na. Nay, baka naman masyado niyong inaabuso yung katawan niyo ha? Nung huling tumawag po kami kay Auntie Grace, galit pa at hindi kayo pinakausap sa amin. Ani Troy. Naku, hayaan niyo na ang Auntie Grace no. Mainit lang talaga yung ulo nun sa negosyo. Ani niya na. Nay, kailan ka ba titigil magtrabaho sa kanila? Tanong ni Troy. Anak, bakit mo naman naitanong yan? Nay, ilang taon na po kayo sa kanilang nagtatrabaho. Wala naman pong nagbabago sa pakikitungo nila sa'yo. Ani Troy. Naku anak, hayaan mo na sila. Basta ako, sumasahod kahit papano. Oo nga po pala, Nay. May extra na po ako dyan sa may car wash. Di ba po, dati pangarap kong makahawak ng magagarang kotse. Ngayon po, dun sa shop, nalilinis ko pa yung mga magagandang kotse. Masayang balita ni Troy. Teka, ba't di ko alam yan? Saan ka naman nag-e-extra? Alam ba yun ng tatay mo? Saka anak, 17 ka pa lang, tatrabaho ka na. Sunod-sunod na tanong ni Nena. Opo, Nay. Pinaalam ko na po kay tatay bago ko pumasok doon. Mababait naman po sila. Sa totoo nga po, Nay, wala talaga akong alam sa paglilinis ng sasakyan. Pero unti-unti ko na pong natututunan. Dahil tinuturuan po nila akong maglinis. Pati nga po car parts, pinapaaral nila sa akin eh. Ani Troy. Aba, ang anak ko. At naisip ang tumulong sa amin ng tatay niya. Pagbutihin mo anak ha. Basta, palagi kang mag-iingat kung nasan ka man. Paalala ni Nena. Opo naman Nay, mag-iingat po ako. O siya, tara nang kumain. At bukas, paluwas ulit ako. Babalik ako kay Auntie Grace mo. Paalis kasi yung mga yon. At walang maiiwan sa bahay nila. Ani Nena. Nay, ang bilis niyo naman pong umalis. Kararating yung nga lang po eh. Reklamo ni Troy. Ganun talaga anak, kapag may amo kang sinusunod. Bigla namang tumawag ang bunsong si Kyla. Nay, kuya, kakain na daw po sabi ni tatay. Sige anak. Ani Nena. Masayang kumain ang pamilya nila Nena at Lito habang panay ang kwento ni Troy sa mga sasakyan na kanyang nililinis sa car wash. Aba anak, mabuti yan at may alam ka na sa mga sasakyan. Sabi nga po nung may-ari, ang bilis ko daw pong matuto sa car wash. Kasi po, mabilis at maayos ang pagka-car wash ko sa mga suki nila doon. Pagmamalaki ni Troy. Aba maganda yun anak. Malay mo naman, balang araw, magkaroon ka ng sarili mong shop, di ba? Ani Lito. Sana nga po tay. Maganda po yung kitaan ko tay. Sagot ni Troy. Oh, ikaw naman Kyla. Bunso, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay na okay po, Nay. Kasali nga po ako sa poster making contest sa school eh. Pagbibida naman ang bunsong Kyla. Aba, pagbutihin mo anak ha. Alam ko naman magaling ka talaga sa pagdodrawing. Kahit balitaan mo ako kaagad ha. Opo naman, Nay. Sagot ni Kyla. Matapos kumain, ay saka nagpahinga ang mga bata at naiwang nag-uusap ang mag-asawa. Mahal, magpahinga ka na din at maaga ka pang luluwas bukas. Oo nga mahal eh. Masaya ako at nakita at nakasama ko kayo ngayon. Masaya din kami ng mga bata, mahal.
Ika'y mag-iingat doon ha. Sabay yakap ni Lito sa asawa. Kinabukasan naman, pagising ng mga bata, ay wala na ang kanilang nanay na si Nena. Pagbalik naman ni Nena sa bahay ng kapatid na si Grace, ay puro kalat ang naabutan niya. Oh, dumating ka na pala, Nena. Pakilinis na nga ang mga kalat ng mga aso bago ka magluto. Wala pang agahan eh. Sagot ni Grace. Sige ate, ibababa ko lang ang mga gamit ko. Ani Nena. Matapos dakutin ang mga dumi ng aso, ay saka nagluto ng kanin, hotdog, itlog at bacon para sa almusal ng pamilya ni Grace. Ma'am, si Bunso pala, kukuha ng mechanical course ngayong magka-college na. Ani Carlos. That's great, iho. Manang-mana talaga kayo sa akin. Oo nga pala, Nena. Hindi ba ang panganay mo kasabayan lang ni Bunso? Ano naman ang pinagkakaabala ng anak mo? Tanong ni Grace. Ayun ate, nagka-car wash ng mga sasakyan at mabilis namang natututunan yung mga car parts. Masaya at mayabang niyang kwento nang magtawanan ang pamilya ni Grace. Ano? Nagka-car wash ang panganay mo? Nena naman, anong mararating ng anak mo kung pagka-car wash lang ang ginagawa? Dapat, pag-aralin mo ng kolehiyo para may marating. Or else, matutulad na lamang siya sa iyo. Ayan, katulong. Hindi naman nakasagot si Nena dahil sa habag at pagkahiya sa mga sinabi ng kapatid. Dali-dali na lamang siya nagtungo sa kusina para doon umiyak ng sandali dahil sobrang sakit ng salita ng kanyang kapatid. Isang tawag naman ang natanggap ni Grace at kaagad ibinigay ang telepono kay Nena. O may tawag ka, bilisan mo lang, nataalis ako. Ani Grace. Sige ate. Sagot naman ni Nena. Hello anak, kamusta? Napatawag kayo? Hey, alam mo bang hindi na ako part-time sa car wash shop? Full-time na ako ng manager dahil masipag at good performance daw ako, Nay. Masaya ang balita ni Troy. Aba, mabuti naman anak, masaya ako. Habang paos na parang umiiyak ang boss. Nay, umiyak po pa kayo? Parang iba ho yung boses niyo ah. Hindi anak. Sinipon lang ako. Naggayat kasi ako ng sibuyas. Ayun, medyo naluha. Pagsisinungaling ni Nena. Akala ko po umiiyak kayo eh. Ani Troy. Pero anak, paalis kasi si Auntie Grace mo. Uuwi na lang ako dyan sa susunod na linggo. Ani Nena. Sige po, Nay. Sagot ni Troy. Kaagad na ibinaba ang tawag. Ganoon ang sitwasyon ni Nena sa bahay nila Grace. Kaya't lalo pang nagpursige si Troy na maiilis ang kanyang nanay doon. Ilang taon pa ang lumipas, ay pinagkakatiwalaan si Troy ng kanyang boss. Ang galing mo talagang bata ka. Di ako nagkamali na tinuruan kita dito. Ani ng kanyang boss kay Troy. Salamat po, boss. Dahil sa inyo, nakakatulong na ako sa pamilya ko. At maraming akong natutunan sa inyo. Ani Troy. Wala yun. Ano ka bang bata ka? Oo nga pala. Napag-usapan namin ng ate mo, ng asawa ko, na dahil magmamigrate na kami abroad at wala naman kaming anak, ay ibibigay na namin sa yung shop. Ikaw na ang bahalang magpalago dito. At inipat na rin namin sa pangalan mo ang lahat ng ito. At yung sasakyan, na gustong-gusto mong masakyan, eto ang susi o. Regalo na namin sa'yo. Sabay abot ng susi ng mo. Boss, maraming salamat sa mga tinulong at ibinigay niyo po sa akin ngayon. Napakabait niyo po, sir. Deserve mo yan. Ilang taon ka na ditong nagtatrabaho sa akin. Naging loyal at mabuti ka sa shop. Kaya simula ngayon, ikaw na ang boss Troy dito. Pero naman ito, para hindi na sila magkaiyakan pa. Kaya't kaagad niyang sinundo ang kanyang nanay sa bahay ng Auntie Grace niya at naabutang sinasaktan ng nanay niya ng kapatid nito. Tatanga-tanga ka talaga, Nena. Kaya yung anak mo, wala yung mararating. Mananatili kayong katulog pareho. Sigaw ni Grace. Ate, hindi ko naman sinasadya. Patawad.
Ani Nena. Hindi, umalis ka na at huwag kang aasa ng sweldo dahil kulang pa yan sa presyo ng damit kong natira mo. Nay, ano pong nangyayari? Bakit niyo po sinasaktan ng nanay ko, Auntie? Tatanga-tanga yung nanay mo. Kaya ikaw, huwag kang tutulad dyan. Baka sa pagkakarwash mo palang matanggal ka na, mga buwisit. Matapos ang salitang iyon, ay kaad na bumiyahe pa uwi ang mag-ina. Nay, hindi na po kayo babalik doon dahil may trabaho na po ako ngayon. Ako na po yung may-ari ng car wash kung saan ako nagtatrabaho at may sarili na rin ho akong sasakyan. Hindi na nila kayo pwedeng maliitin na ngayon, Nay. Anak, talaga ba? Pero paano nangyari yun? Mag-a-abroad ho yung mga boss ko at ako po yung napili nilang pag-iwanan ng car wash. Pati po yung sasakyan na dati, pangarap ko lang, Nay. Kaya sa bahay nilang kayo, Nay, ha? Ani Troy. Salamat, anak. Ani Nena. Simula noon, patuloy pang napalago at nakapagpatayo na rin ng iba't ibang car wash shop si Troy. Nabalitaan na rin ng mga kamag-anak ng nanay nila ang pag-unlad nilang pamilya. Gayunpaman, hindi nagyabang si Troy sa mga ito dahil mas inunan nitong magpatayo ng bahay at bumili ng mga lupa para sa investment nila. Surprise! Nay, Tay, eto na po yung bago nating bahay. Naku anak, ang laki naman ng bahay na ito, grabe. Salamat anak. Anak, wala akong masabi. Sobra-sobra pa to sa pangarap natin. Kuya, grabe. May sarili na akong kwarto niyan sa laki ng bahay natin. Nay, Tay, lahat po ng pagod at pagsasakripisyo niyo sa amin ni Kyla, binabalik ko lang po. Pararanas ko po sa inyo ang magandang buhay. At gusto ko pong makapagtapos din si Kyla ng kolehiyo. Maraming salamat anak. Nako, tara na nga pong pumasok sa loob para makita niyo na po yung bahay natin. Yaya naman ni Troy. Walang paglagyan ang saya ng pamilya ni Troy dahil mula sa isang mahirap na sitwasyon ay maginhawa na sila ngayon. Isang araw ay nakatanggap sila ng isang tawag mula sa Auntie Grace nila na humihingi ng tulong para sa operasyon nito. Nakaagad namang pinagbigyan ni Troy dahil kadugo pa rin naman nila ito at hindi siya nagdali ng galit